pa, more! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Drama pa, more! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Love is the most wonderful feeling, sabi nyo nga, Popoy at Hasmin. And being in love, maybe is the best part of someone's life. Pero kung gaano kaganda ang salitang ito, ganun din kasakit ang kaakibat ng pagmamahal. When love fails, letting go becomes your worst nightmare. Para sa akin, ito yung make or break stage ng isang tao. It's either magpapalunod ka sa kalungkutan o magmo-move on ka at magsisimula ulit. Madami sa katulad kong sobrang nagmahal, ang marahil ay dumaan na sa sitwasyong ganito. Sa totoo lang, wala naman kasing nagmamahal na hindi nasasaktan, di ba? I am Ayla, and I'm proud to say I have seen and experienced the best and worst part of being in love. I was in a 4-year on and off relationship sa isang lalaking maituturing ko na the one that got away ng aking buhay. Melvin is the ideal guy any girlfriend could ever want. Ang tanga ko nga lang dahil late ko na itong na-realize. Feeling ko kasi nung kami pa, ay kulang siya para sa akin. I pushed him too hard kasi feeling ko meron pa siya kayang marating sa buhay niya. In short, Popoy at Hasmin, I don't feel he's the right man for me noong mga panahong yun. Pero dahil nga mahal ko siya, minotivate ko siya to be a much better man. Hindi ko alam, sa ginagawa kong yun, nababaliwala ko na pala siya. Kaya ang ending, napagod si Melvin sa paghihintay na matanggap ko siya totally. Our 4-year relationship ended with full of regrets on my part. At dun na nga ako nasaktan ng lubusan. Good morning, Mama Ayla. Good morning. Ay, Ayla. Don't freak out. Mga kumpol ng files at documents lang yan. Huwag kang ma-stress. Trabaho lang yan. Hoy, Ayla. Pinapatanong ni boss kung nagawa mo na daw ba yung draft ng... Ay, wow! Ang taas naman pala ng sikat ng araw. Hanggang sa loob ng opisina, nakashades ka pa rin? Hindi lang magandang gising ko. Teka, kukuha lang ako ng kape sa pantry. Teka nga. Uy, ano ba, Lily? Akin na nga yung shades ko. Sinabi ko na nga pa eh. Napuyat ka naman sa kakaiyak kagabi, no? Tingnan mo nga yung mata mo. Singkit na singkit. Mugtong-mugto. My God, Ayla. Hanggang ngayon ba naman pinaglalamayan mo pa rin si Melvin? Lily, pabayaan mo na ako, okay? Oh, kita mo yan. Ang aga-aga. Kakaupo mo pa lang sa office. Facebook na naman yung inuuna mo. Para ano? Para istokin na naman yung Facebook ng ex mo. Kakamustahin ko lang naman. Kakamustahin o titinan kung may bagong picture sila ng girlfriend niya, ha? Ay nako, alam mo Ayla ha, ang tigas-tigas talaga ng ulo mo, no? Naniniwala na talaga ako na kung sino yung matalino, siya pambobo sa pag-ibig. Pabayaan mo na nga lang ako. Dito ako masaya eh. Aba, martir ka na eh, sadista ka pa. Ayaw mo talagang tigilan yung pag-torture dyan sa sarili mo, no? Diba sinabi ko sa'yo na i-block at i-unfriend mo na yung Melvin niyan sa Facebook mo. I'm sorry, Ayla, kung hindi ko matutupad yung pangako ko sa'yo. Ang bilis ng pangyayari. Hindi ko naman plinano na mahalin ko si Janice eh. Pero hinayaan mong sarili mong ma-fall sa kanya kahit alam mo may usapan tayong dalawa. Ayla, matagal ako naghintay sa'yo. Matagal kong pinaglaban sa lahat ng tao yung nararamdaman ko sa'yo. Ang dami kong pinagdaanan para mapatunayan na karapat-dapat ako para sa'yo. Pero Ayla, nakakapagod din. All my life, wala akong ginawa kundi i-prove ang sarili ko sa ibang tao. Pati sa'yo at sa pamilya mo. Pero heto si Janice. Tinanggap ako with open arms. Walang kwestiyon at pag-aalinlangan. Pinahalagahan niya ako at tinanggap niya ako ng buong buo. At sa tingin mo ba hindi ko ginawa yun?
Hindi ko ba yung naparamdam sa'yo? Oo, ginawa mo. Pero kulang. Kulang na halos hindi ko naman naramdaman. Kaya I'm sorry, Ayla. Mahal ko na si Janice. Napapaalam ka dahil mayroon kang iba. Hanggang sa breakup natin, naging ma-pride pa rin ako. Hindi man lang kita pinaglaban. Hindi man lang kita hinabol o pinilit. Ayoko kasing makita mo na mahina ako. Ayoko kasing isipin mo na hindi ko kaya na wala ka. When truth is, hindi ko talaga kaya. Popoy at Hasmin, sobrang sakit ng pangiiwan sa akin ni Melvin. Feeling ko, nasa isa akong panaginip. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na hindi yun totoo. Na hindi yun magagawa sa akin ni Melvin. He loved me too much to just let go like that. At ipagpalit ako sa babaeng kakakilala lang niya. Pero alam niyo ba kung anong pinakamasakit doon? Yun yung alam kong mahal ko pa siya. Pero kasalanan ko kung bakit ayaw na niya. Ganun pala talaga, Popoy at Hasmin. Doble ang sakit pag alam mong ikaw ang nagkulang kaya ka iniwan. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko matanggap noon ang desisyon ni Melvin na makipaghiwalay sa akin. Ayoko pa siyang i-give up, kaya sobrang hirap ako sa sinasabi nilang mag-move on. Lahat ng paraan ginawa ko para lumimot. Pero habang sinusubukan kong wag isipin si Melvin, mas nasasaktan at nahihirapan ako. Ang tagal kong nasa denial stage, Popoy at Hasmin. Hoy, Benzel! Ay, ate, nandiyan ka na pala. Oo, kanina pa ako katok sa gate. Halos magdugo na nga ang kamay ko eh. Sorry ate, hindi ko narinig. Paano naman kasing lakas-lakas ng volume niyang TV mo? Siyempre ate, kumakanta yung idol ko, no? Alam mo naman, hanggang ngayon hindi pa rin ako makaget over dun sa Valentine concert ni Regina at Ogie. Salamat talaga ate ha, at tinawagan mo agad ako noon. Na-surprise talaga ako sa passes na binigay mo. Oo, sige na. Basta hinaan mo na yan at matutulog na ako agad. Pagod na pagod ako galing sa opisina. Ay, grabe. Nakakapagod talagang araw na to. Sarap umilata sa kama. Makatulog na nga. Ay, naku, magsusulat pa pala ako sa journal ko. Saan na ba yun? Eto. Hi, mahal. Sa bahay na ako. Grabe, sobrang toxic ng trabaho. Oh well, sana tapos ka na sa work mo. Sana hindi ka na night shift para hindi ako laging nag-aalala kung nakauwi ka na ba ng safe sa bahay. Alam mo, kanina, nadatnan ko si Benzel pinapanood yung Valentine concert ni Regina at Ogie. Naalala mo yon? Last February, nung niyaya kita na manood ng concert with me. Sobrang saya ko nung pumayag ka na samahan ako nung gabing yun. Pero alam mo ba, bago yung concert na yun, kinuntsaba ko pa yung mga workmates mo para sa surprise ko after. Girl, sigurado ka pa sa ginagawa mo, ha? Papainumin mo yung mga yan? Aba, sa lakas uminom ng mga yan, baka maubos yung sinahod mo ngayong araw. Ano ka ba, Lily? Okay lang yun. Remember, sila makatulong sa akin. O Ayla, di ka na inom. Ayaw ba ng beer? Hindi naman kasi talaga umiinom yan. Hindi. Okay lang. Ayos ako sa beer. Ayla! Lily, pabayaan mo na kasi ako. Otep, ano? Basta yung pinapasabi ko sa'yo. Oo, tinext ko na siya na nagiinuman tayo. Susunod daw ba? Nako, mukhang malabo yun.
mamaya pa ang tapos ng trabaho nun at saka baka pagod na yun. Ha? Paano yun? Sayang naman tong pinunta natin dito. Kamagalala, Ayla. Ako bahala sa'yo. Pupuntahin ko dito si Melvin. Malakas ako dun eh. Tsaka minsan lang ako magaya. Talaga? Naku, Ote, pa, siguraduhin mo yan. O sige, umorder lang kayo ng umorder, akong taya. Girl, ang chipang na nitong ginagawa mo, ha? Chipang na akong chipang, pero wala na akong choice. Kumbaga, kapit na sa patalim, Lily. Lahat ng way gagawin ko para magkaroon lang kami ulit ng chance ni Melvin. Ay, naku. Girl, sa tingin mo ba tanga si Melvin, ha? Obvious naman na ginagamit mo lang yung mga kaibigan niya kasi may kailangan ka eh. Samantalang dati, hindi ka naman umi-effort ng mga ganito sa mga tropa niya. Di ba nga ayaw mo pa silang makasama sa gimikan? Kasi nga najojologsan ka sa kanila? Ano ba? Noon yun, Lily. But I realized na at the end of the day, makakatulong din sa akin itong mga mokong na to. Pero alam mo, Ayla, ang layo-layo mo dun sa pinalit sa'yo ni Melvin. Hindi hamak naman na mas maganda ka dun at mas maputi. Diba? Talaga? Baka naman binubola niyo lang ako, ah. Hindi ah. Totoo yung sinasabi namin. Tsaka masyadong mahihain yung isang yun. Ikaw, palaban. Game na game. Yun ang gusto ni Melvin eh. Ayun naman pala bakit ayaw pa niya makipagbalikan kay Ayla? Alam mo, miss, kaming mga lalaki, kahit paano, may pride kami. Sa tingin ko dyan kay Melvin, hard to get lang yan kay Ayla. Pero kung totoo, mahal pa rin niya si Ayla. Talaga? Ako, sigurado ka ba dyan? Paano mo naman nasabi? Pag sinasabi kasi namin ni Otep kung mahal ka pa niya, hindi niya masagot. Tahimik lang siya. Kapag ang isang lalaki, hindi niya mahal ang isang babae, sasagot yun agad-agad. Obvious naman na naguguluhan pa rin si Melvin sa nararamdaman niya. Kaya ramdam namin, mahal ka pa rin nun. Ay, naku mga kuya, ha? Huwag niyo nga pinapaasa tong kaibigan ko. Ay, hindi namin pinapaasa si Ayla. Sinasabi lang namin yung obserbasyong namin. Siyempre, ikaw ba naman, naghintay sa'yo yung tao na matagal tapos hindi mo maparamdam na importante siya? Ano yung na-expect mo? Babalik siya kagad sa'yo? Siyempre, parang kayo din mga babae. Papakipot yun ng konti. Nagpapakipot pala. Pues, handa naman akong siyuin siya. Kaya nga, diba, nandito kayo kasi tutulungan niyo ako? Oo naman, Team Melvin Ayla kami. Oh, ito. Tumatawag si Melvin. Anong sasabihin ko? Sabihin mo pumunta siya dito, sumunod siya. Pintin mo, dali! Sige. Hello, pare. Hello, Vic? Ano, nandiyan pa rin ba kayo? Oo, pare. Kasama namin si Ayla. Si Ayla? Anong ginagawa niya dyan? Ba't niya kayo kasama? Bakit lang namin kasama? Sabihin ko. Sabihin mo, na nagkataon lang na nandito kami ng mga kabarkada ko. Kaya, nagsama-sama na lang tayo. Please, sabihin mo. Ano pare, nagkita-kita lang kami dito. Dito rin pala sila nagimik ng barkada niya, kaya ayun. Sumama na lang din kami sa kanila. Ito nga nagkakasarapan ng inuman namin eh. Kaya pare, huwag ka ng KJ. Udot ka na dito. Ano? Umiinom si Ayla? Parang hindi siya uminom yan eh. Ha? Siya ay mapilit uminom eh. Ayaw na nga sana naming patagayin to eh. My God, Lily, concerned pa rin siya. Alam kasi niyang hindi ako umiinom eh. Pare, pumunta ka na dito. Hindi na. Pare, hindi na makakadaan dyan. Sobrang pagod na ako eh. Hindi na daw siya makakapunta. Sobrang pagod daw. Sabihin mo, hindi pwede. Sige na. Ayaw nga eh. Sabihin mo Sabihin mo lasing ako. Hindi na ako makatayo. Please, sabihin. Sige. Pare, pumunta ka na. Si Ayla, lasing na. Ito na nga, Ayan, nagsusuka na sa kalasingan, Baka mapano pa to pag-uwi. Hindi pa naman namin alam kung saan ang bahay nito. Teka, bigay mo kay Ayla yung phone. Ayla, kausapin ka to ng Melvin. Akin na. Ano yan? Bakit ba ang kulit mo ay nagkakasiyahan kami dito? Ayla, lasing ka na. Umuwi ka na. Nagkakasarapan pa lang kami ng kwentuhan nitong mga kaibigan mo eh. Ay, shut pa dyan! Tagayan niyo pa ako, ha? Ayla, huwag kang makipagsabay sa mga yan. Mga lasinggero yan. Umuwi ka na. Hindi ka naman sanay maglasing eh. Teka nga, bakit pa concern ka sa akin, ha? Di ba wala na tayo? Ayla, concern ako kasi mga kaibigan ko yung kasama mo. Paano kung may mangyari sa'yo pa uwi? Sila ang huling nakasama mo. Baka mapasama sila. Ganon. So, sa kanila, concerned ka. Sa akin, hindi. Siyempre, concerned din ako sa'yo. Kaya nga pinapauwi na kita eh. Sige na, please, umuwi ka na. Ayla. Sunduin mo ako dito. Hindi ko na kaya umuwi. Ano?
Hintayin kita dito. Ayla, matigas ang ulo mo, kaya umuwi ka na. Bakit ba ayaw mo kong makita? Wala naman tayong gagawing masama eh. O baka naman natatakot ka na may mangyari sa atin. Kasi ang totoo, hindi mo pa rin ako matanggihan. Ano bang pinagsasabi mo, Ayla? Hindi ako takot makita ka, okay? Alam mo, lasing ka na talaga. Kung hindi ka takot na makita ako, then go out with me. Go out with you? Yes! Bukas. Samahan mo lang ako manood ng concert. Isama mo tong sila Otep tsaka tong si Vic. Kung gusto mo, isama mo pa si Janice eh. Isasama ko rin naman sila Benzel at Lily. Hindi ko alam. May pa kaming plan ni Janice bukas eh. Sabihin mo, sumama na lang siya. Sagot ko naman eh. Besides, gusto ko rin siyang ma-meet personally. Diba, sabi niya gusto din naman niya akong maging kaibigan? So, sige na, sumama na kayo bukas. Okay, sige. Sige, magkita na lang tayo bukas. Yes. Popoy at Jasmine, noong mga panahong yon, nag-aagaw ang puso at isipan ko. My mind says, give up ko na siya dahil may iba na siya. Pero may sariling buhay ang puso ko. Ayaw niyang mapagod at gusto pang lumaban. I was so desperate that time, Popoy at Jasmine. Kaya naman ang journal ko ang napagbalingan ko ng aking kalungkutan. Lahat ng gusto kong sabihin kay Melvin, sinulat ko doon. Yun ang naging katulong at kapiling ko sa pangungulila ko sa kanya. Sabi ko noon, pupunuin ko ng mga memories namin ang journal na yon. At kapag natapos ko na yun, ibibigay ko yon kay Melvin. Baka sakaling sa ganong paraan, magbalik lahat sa alaala niya ang pinagsamahan namin at maging sapat na dahilan yon para piliin niya akong balikan at mahalin ulit. Sa totoo lang, Popoy at Jasmine, hindi ko rin ma-imagine ang sarili ko na ginagawa ko yun. Sabi ko nga, desperada na ako noong mga panahong yon para ibalik lang ang dating akin. Kaya lahat na lang yata ng katangahan at pagkamartir ay ginawa ko na. Wala na akong pakialam noon sa pride ko o sa sasabihin ng ibang tao. Basta ang importante sa akin, maiparating ko kay Melvin kung gaano ako nagsisisi na pinakawalan ko siya. Girl, ano ba pang hinihintay natin? Nagpapasok na yung mga tao. Teka lang, sandali na lang. Melvin naman, 7 p.m. ang usapan natin. Nasan ka na ba? Out of reach? Kanina nag-ring lang to ah. Ayla, wag mo nang tawagan. Huwag mo nang i-push, okay? Hindi na darating yung hinihintay mong yan. Lily, kumalma ka nga. Makakapanood tayo, okay? Baka na-traffic lang yun. Ay naku, kung darating yun, edi sana kanina ka pa niya tinext, diba? Out of reach siya nga yung phone niya, ibig sabihin, ayaw niya magpa-istorbo. Hindi, Lily. He promised me. Kilala ko si Melvin, kapag nangako siya, tinutupad niya. Never pa siyang sumablay sa pangako niya sa akin. Sus! Yung promise niya na hihintayin ka niya, bakit hindi niya nagawa, Aber? Sorry for being rude, Ayla, ha? Pero I think you deserve to hear all of this, eh. Alam kong masakit. Pero ito yung kailangan mong marinig, eh. Yung katotohanan na kahit anong gawin mo, hindi ka nababalikan nun. Please naman, Lily, wag mo na nga sirain ang gabi ko. Sino ba naman kasi ang matinong girlfriend na papayagan yung boyfriend niya na makapagkita on a Valentine's Day sa ex-girlfriend niya? Hindi mo ba nagigets yun? Pinaasa ka lang ni Melvin, girl. Umuo na lang siya sa invitation mo dahil sa awa. Baka nga nakulitan lang siya sa'yo eh, kaya para tumigil ka na, sinabi na lang niya na pupunta siya, ganun. Lily, sino ba kaibigan mo sa amin, ha? Bakit parang pinagtatanggol mo pa sila? Ay, Diyos ko naman, Ayla. Common sense na lang naman, no? Miski naman ako yung girlfriend ni Melvin, hindi ko siya papayagan, no? And knowing Melvin, very loyal yun sa nagiging karelasyon niya, diba? Bakit? Wala naman ako masamang balak, ah. At saka hindi ko nakasalanan kung insecure sa akin yung girlfriend niya, no? Insecure? Girl, hindi siya insecure sa'yo. Ano ikaka-insecure niya sa'yo? Nasa kanya nga si Melvin, di ba? Huwag siyang magpakasaya masyado. Nag-uumpisa pa lang ang tug of war namin. Ano? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Ano nangyari sa'yo? Look at yourself, girl.
Lately ba nakita mo na ang sarili mo sa salamin, ha? Tingnan mo nga, oh. You look so haggard, wasted. Ano nangyari doon sa dating island na kilala namin? Now you look so desperate. I deserve this, Lily. Dapat lang sa akin to. Kaya siya na in love kay Janice dahil hindi ko siya nabigyan ng importansya. He felt he was taken for granted, kaya ito. Lahat ginagawa ko para bumawi sa kanya. Pero Ayla, huli na nga ang lahat. Sana noon mo pa yan na-realize. Sana noon mo pa ginawa. Hindi ngayon na may Janice na nakaharang sa'yo. Be fair naman. You had your time. Ibigay mo naman yung pagkakataon sa kanila. No, Lily. Hindi ko yun magagawa. Nagkamali na ako nung hindi ko siya pinaglaban nung nag-give up siya sa akin. And I won't commit the same mistake again. I'm not gonna give him up without a good fight. Ayla! Umuwi na tayo! Walang mangyayari sa atin dito, okay? Hindi ka lalabasin ng lalaking yun. Hindi ka lalabasin ni Melvin. Umuwi ka na, Lily, kung gusto mo. Maghihintay ako dito. Ay, naku, napakatigas talaga ng ulo mo, no? Ang tanga-tanga ko naman at ako nauto mo para pumunta dito. Aba, 3 oras na yata tayo nakatayo dito sa labas sa opisina niyang ex-jowa mo. Pero ano, pinapapak na tayo ng lamok ko. Yung legs ko, my God! Pag tayo talaga na dengue dito, ha? Ikaw ang sasagot ng hospital expenses ko, ha? Ha? Manahimik ka na nga lang, Lily, okay? Tinext ko na sila Otep. Sandali na lang. Ay, naku naman, alam mo, Ayla, ha? Hindi ko na talaga kinakaya ang fighting spirit mo, ha? Ito na yata yung highest level ng katsipan na nagawa mo sa buong buhay mo. Ang maghintay ng 3 oras sa tabi ng masangsang na basurahan habang hinihintay na lumabas ang ex-jowa mong paimportante. Pwe! O, yan na si Otep. Sandali, tumahimik ka na. Ay, naku naman, salamat naman sa Diyos. Diyos ko. Otep. Ayla. O, ano? Anong sabi? Nasaan na siya? Kanina pa kasi kami naghihintay dito eh. Ayla, sorry ah. Ayaw talaga niyang lumabas eh. Marami raw siyang ginagawa. Tambakang trabaho. Ha? Okay lang. Sabihin mo maghihintay na lang ako dito hanggang matapos siya. Ay, ano? Hoy! No way! Hindi na ako makakatagal pa dito, ha? Uwi na talaga ako, Ayla. May pasok pa tayo bukas. Ano ba? Hoy, Otep, ha? Sabihin mo kasi dyan sa kasamahan mo na pwede ba? Huwag na siyang pa-VIP. Ang kapal naman ang pagmumukha niya. Siya na nga to ng angel sa concert tapos siya pa tong ayaw kami labasin. Kapal mo. Lily, ano ka ba? Naku, Otep, huwag mo sabihin yun. Anong huwag sabihin? Hi! Hi, Melvin! Magaling na lalaki! Lumabas ka nga dyan! Uy, Lily! Labasin mo kami! Ang kapal talaga ng pagmumukha mo pagkantay kami dito, ha? Hi! Lumabas ka dyan! Duwan! Tumahimik ka na! Melvin! Lily, huwag ka sumigaw. Nandiyan yung supervisor namin. Pare-parehas ka Okay nang lang. malilintigan. Eh di maganda na maisipan na ng lalaking yan na labasin tong tanga kong kaibigan. Hoy, Melvin! Magpakalalaki ka ba? tumahimik ka na. Hoy, lumabas ka dyan! Tego pa kami mga babae sa sobrang pagiging pakipot, ha? Ba, Lily, tumigil ka nga. Otep, pumasok ka na sa loob. Ako na bahala sa kanila. Melvin, salamat naman at lumabas ka na. Ay naku, lalabas din naman pala. Gusto mo pa yun, iskandalo ka eh, no? Saka pwede ba? Kausapin mo na tong kaibigan ko na magkaalaman na kayo at matapos ang lahat ng katsipan na to. Lily, sige na. Iwan mo muna kami dito, please. Ayan ha, Ayla ha. Napagbigyan ka na. Bilisan mo at ayaw kaabutan tayo ng bukang liwayway dito. Ano bang kailangan mo, Ayla? Anong oras na nandito ka pa rin? Hinintay kasi kita dun sa concert. Ilang beses ako nag-text eh. Tumawag ako pero out of reach ka na. Pasensya ka na sa pangungulit ko ah. Nag-promise ka kasi sa akin eh, kaya hinintay kita. Pasensya na, Ayla. Okay lang. Naiintindihan ko. Baka busy ka nga talaga. Sabi nga ni Otep, medyo tambak daw kasi kayo sa trabaho. Pantay sarado daw kayo sa mga bisor niyo eh. Kaya okay lang. Okay lang. May next time pa naman eh. Ay, sa Sunday, birthday ni Benzel. Pupunta kami sa Tagaytay. Invite sana kita kasi, di ba matagal na natin plano na mag-Tagaytay? Remember nung 2nd year anniversary natin? Ayla, please stop. Hindi ako makasama dyan and please lang. Huwag mo na akong imbitahin dahil hindi na ako sasama sa'yo. Bakit naman? Kahit for old time's sake? Akala ko ba sabi mo nun, pwede pa rin tayong maging magkaibigan. Oo, sinabi ko yun. Pero sa lagay mo, hindi mo pa ako pwedeng maging kaibigan. Bakit naman? Years, ipinagpalit mo sa 1 buwan mo pa lang na nakilala? Kaya wag mo sanang i-expect na paniniwalaan kayong sinasabi mong mahal mo si Janice. Alam ko naguguluhan ka lang, Melvin. Ayla, I am sure of what I feel. Sigurado ako at walang question dun. Baka nasaktan ka lang at gumaganti ka sa akin ngayon. Di ba?
Oo, Melvin, tanggap ko naman na nagbago ka ni. Pero wag mo naman ako saktan ng ganito. Kakayanin ko yung consequence ng mga pagkakamali ko. But please, hayaan mo kong bumawi sa'yo. Mahal kita eh. Kaya hindi mo ako masisisi if I try every possibility to. Tanga na nga ako. Nagpapakamartir at wala na akong pakialam kung anong sasabihin ng ibang tao sa akin. Basta maramdaman mo lang how sorry I am for taking you for granted. Lahat gagawin ko, Melvin. Lahat. Bumalik lang tayo sa dati. I'm sorry, Ayla. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo to. Mahal ko si Janice. Kung ayaw mo maniwala, hindi ko na problema yon. Wala na ba talagang pag-asa? Ayla, please. Go home. Hindi mo na ba ako talaga mahal? Wala na bang natitira kahit konti? Ayla. Please, maniwala ka sa akin. Patahimikin mo na ako. Do you want me to stop, Melvin? Ayla. Tignan mo ko ng diretso sa mga mata ko, Melvin. Sabihin mo sa akin na Ayla, tumigil ka na. Please. Ayla. Sabihin mo sa akin ngayon na hindi mo na ako mahal, Melvin. Sabihin mo na wala na ako totally dyan sa puso mo. Sabihin mo, Melvin. Melvin. Please go home, Ayla. Magpahinga ka na. Huwag mo na akong pag-alalahanin pa. Popoy at Jasmine, hindi ko alam kung saan ako humugot ng kapal na muka at tapang para ipagpilitan ko ang sarili ko ng ganon. Oo, nakakababa ng pagkababae ang ginawa ko. Pero ganon pala talaga. Kapag tinamaan ka ng panghihinayang, lahat maitataya mo. Lalo na kung alam mong malakas pa ang laban mo. Oo, Popoy at Jasmine. That moment when I confronted Melvin and he kissed me, alam ko sa sarili ko, mahal pa rin niya ako. Alam ko sa puso niya, ako pa rin talaga. At yun ang nagbigay sa akin ng pag-asa na pwede ko pa siyang mabalik sa buhay ko. That time I made a decision. Hindi ako mag-give up. Ibabalik ko siya sa buhay ko kahit na anong mangyari. Ito naman si Ayla. Bakit na naman? Push naman sa pagmamahal niya. Ano mo, Popoy? Eh? I feel Ayla. Bakit? Ang sakit, in fairness ha. Ang sakit ng ganun, Popoy. Totoo yan na every breakup is really painful. Whether kasalanan mo o hindi, masakit talaga ang lahat ng paghihiwalay. Lalo na nga, kung alam mo, Popoy, na ikaw yung nagkulang at ikaw yung may kasalanan, bakit ka hiniwalayan ng taong mahal mo? Yun. Tapos later on, dun mo lang marirealize na sana pinahalagahan mo siya. Yun diba? nga eh. And I know, malamang sa malamang, 100% lahat ng nakikinig sa atin ngayon, more than naaawa kay Ayla, malamang sinasabi nila, naku girl, deserve mo naman yan. Actually, isa ako doon sa mga nagsasabi na, ay nako, you're deserving sa ganyang sakit. Kasi hindi ka marunong magpahalaga nung nandyan pa sa'yo. Pero sa tingin ko, parang parang nagpapakatanga na talaga tong si Ayla naman to the level na hindi ko na maintindihan. Pero alam mo, Popoy, ito nga maidagdag ko lang sa sinabi mo ha. Yung sinasabi mong you deserve it para kay Ayla. In all fairness, ang maganda naman kay Ayla, kahit na ako'y naiinis na rin ako sa kanya, di ba? At marami na rin naiinis sa kanya sa pinagagawa niya sa buhay niya. Ang magandang part doon, Popoy, aminado naman siya. Tanggap niya yung pagkakamali niya at ina-acknowledge niya na siya talaga ang nagkulang sa relationship. And for you ha, para sa isang tao na i-acknowledge na ikaw yung nagkulang, it takes one brave person to do that. Kasi yung iba magsisisihan pa yan eh. Di ba? Pero sa Ayla, inako niya, alam niya, simulat sa pool, pagkukulang niya. Pero alam mo, Popoy, ang masasabi ko lang naman sa ganyan, hindi naman masamang maghangad ng the best para sa sarili mo. Di ba? Hindi naman masamang maghangad ka ng tamang tao para sa sarili mo. Yun nga lamang, eto na nga yung sinasabi ko sa inyo, mga kapamilya, na
hindi masama na hanapin mo yung The best para sa'yo. the best para sa'yo or magandang opportunity para sa'yo. But make sure na kapag yung taong mahal mo, binigyan mo ng pagkakataon, 'di ba? Na hanapin yung sarili niya at kapag nahanap niya rin yung sarili niya sa ibang tao, huwag kang magsisisi, Yeah. 'di ba? At hindi nga ikaw yun. At hindi ikaw yun. 'Di ba? Pero eto ka na nga po, yung sinasabi nilang, ba't kayo naiinis kay Ayla? Ako naiinis lang ako sa ginagawa niyang pagka, yun nga, na oo, alam natin, sige na, papakasalanan mo na, pero wag mo naman masyadong dikdikin yung sarili mo. Para sa akin ako naiinis, hindi dahil sa... Saan ka naiinis? Hindi dahil sa kasalanan niya. Naiinis ako dahil ibinababa niya naman ng husto yung standards niya sa paghingi ng paano mong sinasabing masyadong binababa ang standards? Masyado na pumunta na sa mga kaibigan na ayaw niya noon to the extent na gano'n. Tapos mag-ieskandalo pa sa harap ng Ay, hindi opisina siya ni Melvin. nag-iskandalo, ha? Oo nga, yung kaibigan niya. Nag-iskandalo yung kaibigan niya. Yung kaibigan niya, ang cheap, hindi siya. Pero dahil nga, hindi mo man lang pinigilan ng gusto yung kaibigan mo dahil nainis na nga yun Tapos sige, nandun ka lang din, gusto mo lang din makipag-usap. Pero alam mo, Ganon. Popoy, ako hindi ko masisisi si Ayla bakit niya ginawa yun. Kasi when you want so much, diba, so badly, gagawin mo lahat, lalo na nga kapag nangihinayang ka. Para, Popoy, halimbawa, ikaw, meron kang gustong promotion sa trabaho. Kailangan mo, hindi mo ba gagawin lahat-lahat para makuha yung promotion na yun? Magtatatambling-tambling ka? Ay, ako, kung kinakailangan kong tumambling, why not? Oo naman, if it's worth fighting for. But you don't you think Melvin is not worth fighting for? Ako, 4 years. Alam mo, Popoy, speaking of fighting for, naiintindihan ko kung saan nanggagaling si Ayla. Kung bakit ganun pa rin siya ka-persistent sa panunuyo kay Melvin. Popoy, 4 years ang pinaglalaban niya doon. Ang kalaban niya, 1 month pa lang nakilala sa Facebook. Yeah, pero para Totoo yun, how sure? Paano nakakasigurado ang mga tao? Or ikaw, halimbawa ikaw man si Melvin, sa isang buwan, mamahalin mo na agad yung babae, pagpapalit mo sa 4-year na relationship? Bakit hindi? Kung tinanggap niya agad ako sa loob ng isang buwan na yon o wala pa sa isang buwan na ako. At saka, ano pagkakakilala sa'yo ng babaeng yun? Sa loob pa lang ng isang buwan, kilala ka na ba niya ng lubusan? Alam na ba niya ang mga kahinaan mo para matanggap ka niya ng 1 month? I don't think so, Popoy. Pero merong pagkakataon na malaki na ang pagkakakilala rin sa'yo in a month's time. Ang sinasabi dito, 1 month sila mag-on, pero meron pang panahon ng panliligaw daw, meron pang panahon na hindi naman yung nagkita sila kasi sa Facebook lang nag-meet ito si Melvin tsaka yung girlfriend niya ngayon, di ba? Ayan, meron namang panahon na mas nakilala mo pa, wag mo lang bilangin yung 1 month na yon. I think it may not be enough pa, pero kung nandun ka sa proseso, okay yun Pero para nga dito kay Ayla na ipilit mo, i-push mo nang i-push, meron ka na naaabalang relasyon. Hindi din yun, Popoy. Eto, sige, taken, granted, yan yung sinasabi mo. Number 2 point ko dyan, Popoy, hindi lang ang pinaglalaban ko dahil dun sa oras. Number 2, bakit hindi mo masabi sa straight into my eyes, straight into my face, ba't di mo masabing, hindi mo na ako mahal? Diba, hinahabol-habol kita Kung ayaw mong habulin kita, sabihin mong tama na, hindi mo na ako mahal, hindi yung parang pinapaasa mo pa ako. Napakagandang tanong yan, Hasmin, Ang dami mga babae na ganyan yung tanong. Bakit ba hindi mo masabi na hindi mo na ako mahal kung hindi mo na ako mahal? Tama naman! Oo, pero meron kasi mga lalaki na ang akala nila, ang awareness nila pagdating dyan sa pagsasabi ng hindi na kita mahal, alam mo yun, out of respect, ayokong sabihin mo, o ayokong sabihin sa'yo, ikaw na babae, na hindi na kita mahal, but you should learn how to read between the lines. Kailangan mong maintindihan ano na bang ikinikilos ng lalaki para tanggapin mo, because meron mga lalaki, Ganun talaga si Popoy, na hindi ko sasabihin sa'yo na hindi kita mahal o hindi na kita mahal, hindi na kita gusto. Pero dapat intindihin mo yung ikinikilos ko towards you. Yan naman tayo hindi nagkakapareho, Popoy. It is easy to say na hindi na kita mahal kung talagang hindi na kita mahal. It is hard to say na hindi na kita mahal kung mahal pa rin kita. At yun ang nangyayari. Ramdam ko yan kay Melvin. Hindi niya matapat, hindi niya masampal yung katotohanan kay Ayla. Kasi may nararamdaman pa rin siya kay Ayla. And take note, sa last scene natin, kanina, tinatanong siya ni Ayla ilang beses, sabihin mo, Melvin, ayaw mo na ba talaga? Hindi mo na ba ako talaga mahal? Anong ginawa ni Melvin? Nilapchok si Ayla. Ibig sabihin... Hinalikan? Hinalikan Kung hindi mahal, di sabihin hindi na mahal. Ba't hinalikan? Ibig ano sabihin,
naguguluhan siya. Anong- hindi. Nahihirapan ako, Ayla. Gusto ko na magpakatotoo, ganun Sandali. yun. Ganito, Hasmin, ha? Diyan sa halikan scene ni Ayla and Melvin, kayo, siguro, isa si Ayla sa mga katulad nyo, Hasmin, na bibihirang Ano? nahahalikan. Kung kinakaltokan kaya kita. Kapag ka bihira ka talaga mahalikan, kahit ikaw mapababae, mapalalaki, napakalaki ng ibig sabihin nun. Tigilan mo ako, Popoy. madalas ka Pero nahalikan. seriously speaking, Pero mga seriously kapamilya. speaking, para sa akin, ako ito, meron din ganyan na eksena na, sige, halikan na lang kita, baka ito na lang yung gusto mo. Sige, gusto mo na, andun nga, babalik nga ako dun sa sinasabi, sige, mahal naman kita pero hindi na ganun. O ito, But still, mahal mo pa rin hindi. ako. Hinalikan kita para tumigil ka na. Kung ito yung kahit kaliit-liitang tsansa, hindi nga not even tsansa yung gusto kong sabihin, ito yung kaliit-liitang maibibigay ko sa iyo doon sa pagpipilit mo na magkabalikan tayo, sa gagawin ko to para sa iyo, pero please tigilan mo na to. No. Merong mga ganung statement, yung mga ganyang That klaseng halik. kiss means something. Lalo na noong mga panahon yon na alam ni Melvin na mahal pa rin siya ni... Ikaw, Popoy, alam mong mahal ka pa ng ex-girlfriend mo. Naghahabol pa rin siya sa'yo. Hahalikan mo ba? Ay, Di kung parang binigyan mo siya ng pag-asa. Kung gusto mong matigil na lahat-lahat, period, sabi mo, ayoko na, Ayla, magtigil ka na. Iwasan mo. Diba? Diba? Pero hindi, para sa akin kasi, ito na, hinalikan na kita. Sige na, tama na to, tigilan mo. Ay, ang sama mo naman kung gano'n ka-cheap ang tingin mo dun sa ex-girlfriend mo. Hindi naman sa sinasabi mong cheap, pero alam mo, nirespeto kita. O, nirerespeto mo ako. Di wag mo kung kong halikan ng walang meaning. wag kang lapit ng lapit. Eh, di lumayo ka kapag lumalapit ako. Anyway, Eto na nga tayo, para sa mga... mainit ang usapan namin ni Popoy. Basta ako At- feeling ko, dama ko mahal pa rin yan ni Melvin. Nagpapakipot lang Hindi talaga pa- yan. Para sa akin, ano na lang to, hindi niya, meron pa rin, andun pa rin yung konting pagmamahal, pero more than the pagmamahal, romantic love, wala na yan. Ay nako, alamin na lang muna natin ang mga chika Mm. ng ating mga listeners sa kanilang hashtag Dear MOR Eto Moving muna. On. Buena mano. Oh, ano yan? Nagdagat. Mag-Twitter ka muna, Hasmin. Ay, sige. Pinasok na rin natin ang Twitter world. Ha! Okay, mula kay at I am Christian Jr. Ayan. At MOR 101.9 hashtag Dear MOR Moving On. Hindi ka talaga makaka-move on kung hindi mo papakawalan. You see? Ayan ang dapat mong gawin, Ayla, ha? Huwag kang panira kay Ayla. Charing. Ito, sabi naman ni Jessica Dorango, hashtag Dear MOR Moving On. Sa tingin ko naman, kailangan na rin sigurong tigilan kasi ayaw naman na sa kanya ni Melvin. Siya lang ang nahihirapan. Surely. Oh, galing naman kay Keen Silver. Hashtag Dear MOR Moving On. Stop ka na, Ate Ayla. Useless effort niyo po kay Kuya Melvin. Hashtag move on na tayo. Naiiyak na ako sa episodes ngayon. Nakakainis. Wala bang sasang-ayon sa akin? Ang duduwag naman ninyo. Oy, hindi naman karuwagan yun. Kaduwagan nyo, mag-give up ka agad-agad, Popoy. Kapag 4 na taon ang pinaglalaban mo, ilalaban mo yan hanggang dulo. Ganon. Malay, bakit hindi mo ma-identify kung saan ang dulo para tumigil ka na? Kasi nga may forever daw. Ito, sabi ni Hazel Jean, hashtag Dear MOR Moving On, she should stop na po. She needs to learn to let him go. That's the only way para mag-heal na siya at makapag-move forward. Ako gusto ko ba nakarinig, Popoy? Sana may mag-text mamaya sa ating 2366 or sa Facebook or sa Twitter na papayag naman or sasang-ayon na ilaban si Ayla or ilaban ni Ayla yan. Sigurado ako, meron naman talaga mga lalaban. Ito naman mula kay Yana, hashtag Dear MOR Moving On. For me, itigil na lang po. Love yourself na lang, Ayla. Just be thankful to God na lang siguro for saving you from the wrong one. Ayan. Pero syempre, hindi pa nga marirealize yan ni Ayla. Nandun pa siya, hindi pa siya umaalis. Eto na ang inihintay ni Hasmin. Sabi ni Hans, hashtag Dear MOR Moving On, Ayla, ipaglaban mo si Mel. Yan, ganyan dapat ang mga nagmamahal, lumalaban. Hanggat kaya pa. Kasi sayang ang lahat. Tumpak. Ganon. Dapat talaga. Ganon. Charing. Sabi naman ni Grace Abrera, ayan, hashtag Dear MOR Moving On. Ayan, kung hindi na mahal ni Melvin, tama na sana. Wag nang pahirapan si ate. Tama naman yon, di ba? Sana sabihin na lang niya na wala na. Yun na nga kasi hindi sinasabi. Pero ganun ba talaga kayo mga babae? Kailangan pang sabihin sa inyo when to stop? Yes! Correct, malaking check. Minsan mga babae, kailangan namin ng ganyan. Yung talagang dinediretso kami. Ayan, tapos iiyak-iyak din naman kayo, di ba?
Parte yan ng Pagka hindi kayo makamove on, umiiyak kayo. Parte Pagka yan ng nagtatanong kayo, pagmamahal. umiiyak kayo. Kapag ka sinabi na sa inyo yung totoong nararamdaman, iiyak na naman kayo. Saan ba kami lalagay ng mga lalaki? Because we're human beings, Popoy. At kami mga lalaki. You are all Ano? monsters. Charing kami. That makes us human. Ganyan ang nature ng mga babae. Mababaw ang mga luha namin. Well, meron talaga mga lengguwahe ang mga babae at mga lalaki na mahirap magkaintindihan kahit ano pang nationality mo, kahit ano pang edad mo. At minsan, kahit na akala mo kilala mo na, hindi pa rin magkaamuyan. Yan nga po ang malalaman natin sa second part nitong storyang to. Pero bago yan, ito naman yung saan naman galing to? Ayan, Galing sa mo to sa 2366. Okay, 2366. Ay, okay. sa Facebook pala to. Facebook, sige, ito mamili na lang muna tayo ha. Galing kay Caroline De Los Reyes. #Dear MOR moving on. Acceptance ang kailangan ni Ate Ayla. Matuto kang tanggapin ang mga bagay na hindi na pwedeng mangyari. Tanggapin mo na lahat ng nakasanayan mo noon. Hindi na mauulit ngayon. Tanggapin mo na lahat ng yon. Hanggang dyan na lang talaga. Kung pwede mo isaksak sa utak at puso mo yung mga reasons kung bakit di kayo nag-workout, kasi sa ganun, unti-unti mo yung matatanggap. Ito, syempre hindi naman mawawala itong mga sinalowela dumaog. Diba nga? Dear MOR moving on. Hanggat hindi pa sila kasal. Oy, Napupusuan ko yan. Totoo yan. Dali, pakinggan natin si Luella. Hanggat hindi pa sila kasal, may laban ka pa, Ate Ayla. Kaya go for the gold, ha? Ay, ilaban mo, te. Lalo pa ikaw. Ikaw naman pala ang nagkulang. Pero kung wala na talaga, Ate Ayla, isipin mo naman ang sarili mo na nagmumukha ka ng kawawang babae na pilit na humahabol sa taong lumalayo na sa'yo. Huwag ka magpakatanga. Madami pang Melvin sa mundo. Pero alam mo, ito rin masasabi ko kay Melvin Popoy. Alam mo, unfair ka rin, Melvin eh. Sana binigyan mo ng pagkakataon si Ate Ayla na makabawi, 'di ba? Bago ka naman naghanap ng bagong girlfriend, 'di ba? Hindi yung kumbaga parang isang beses lang talagang nagkamali ng bongga si ate, hindi mo na pinagbigyan. Sana pinagbigyan mo naman na bumawi sa iyo. Napakaganda niyan, ano? Pero kung aalamin mo dun sa kwento, matagal-tagal yung sa 4 years na yun, hindi ako naniniwala na isang beses lang nagkamali si Ayla ng ganyang kabigat. I think dun sa 4 years na yun, malaki na rin yung effort ng lalaki para i-save sana yung relationship nila. Sabi nyo nga, 4 years is 4 years ang pinagsamaan. Ano ba naman yung naging problema? Pero meron na yan eh. Meron na ang sunod-sunod na mga nagagawa siguro si Ayla para iwanan siya ni Melvin. Kaya nga pinapahirapan na nga ni Ayla yung sarili niya ngayon para ipakitang talagang nagsisisi siya. Pero si Melvin eh. Ayan, pero para sa akin ito sa mga magkakarelasyon, hindi mo kailangan na parusahan yung sarili mo just to show your former partner, yung ex mo, na nagsisisi ka na at willing ka na to take him or her back. Wag mo gawing miserable buhay mo. Ako naman, there's nothing wrong in showing yung sa taong minamahal mo kung gaano ka nagsisisi na na-let go mo siya. Lalo na kung alam mong kasalanan mo naman talaga. But anyway, mga kapamilya, maya-maya alamin natin ha, sa continuation ng storya ni Ayla, ano ba ang kahulugan ng halik na yon? Magkakabalikan ba sila? Matatauhan na ba finally si Melvin at pipiliin niya ulit si Ayla over Jan? Napakalalim talaga ng ibig sabihin ng mga halik na ganyan, Hasmin. Diba nga? Halik ni Judas, merong ganyan. Hindi naman sa halik ni Judas. Kinumpara mo talaga kay halik ni Judas? Meron talaga mga akala mo pagmamahal, pero halik pala ng mga pagtataksil. Kaya halik ng pagpapaalam, ganyan. Alamin natin yan maya-maya mga kapamilya habang lobat na rin ang cellphone ko. Ang dami kasing nagte-text, ganyan-ganyan. Ang dami mga nagtitweet. Ang dami nagtutweet, ang dami nga sa Facebook. Kaya naman muli mga kapamilya, gamitin natin ang #Dear MOR Moving On at mamaya after the program, after the story, i-share ninyo kung ano ba ang mga experiences ninyo in moving on with your relationship. Naku, marami tayong masishare dyan. 8 minutes makalipas ang alauna ng hapon, nahatid saan ngayon ng Alaksan FR Creamy Delight Yogurt ng Sun Cellular, kasama rin ang Red Horse Beer at Tutseran Capsule. Kasama nyo nga po kami. Ako si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Asmin. Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR 101.9. My only radio for life. Dear MOR. Popoy at Hasmin, sa pagdaan ng mga buwan, hindi pa rin ako sumuko. Patuloy ako sa pangungulit at panunuyo kay Melvin. Kahit alam kong may girlfriend siya, gumawa pa rin ako ng paraan para mabigyan niya ako ng pansin.
Sabi nga ng kaibigan kong si Lily, nakakaawa daw ako. Para daw akong namamalimos ng pagtingin. Pero sabi nga, pag mahal mo, ipaglaban mo, di ba? Kaya yun naman ang eksaktong ginawa ko. Ay, mahal. Lunch break namin ngayon, pero tinatamad akong lumabas para kumain. Kaya ito, juice at biscuit na lang kinakain ko. Okay lang yun. Para naman pumayat ako, di ba? Simula kasi nung nag-break tayo, nadagdagan ng timbang ko eh. Oh, alam ko, sesermonan mo na naman ako. Ayaw mo ako nagda-diet kasi sabi mo, kahit maging hugis drum pa ako, mamahalin at mamahalin mo pa rin ako. Para sa'yo, akong pinakamagandang babae sa mundo. Kaya kita mahal na mahal eh. I was never insecure about myself. Ngayon lang, nung may Janice ka. Ayan! Ay, palaka ka! Ikaw ang palaka! Sige, sulat pa more sa journal. Ay naku, alam mo girl ha? Ikaw na lang yata ang kilala ko na nagsusulat pa ng journal na ganyan. ba? This is my way of coping up sa pain. Coping up sa pain? O torturing yourself more? Isa ha? Naku ha, habang sinusulat mo yung nararamdaman mo kay Melvin at yung mga pangyayari sa past nyo, ipinapabalik mo lang yung sakit eh. Girl, hindi nakakatulong sa'yo sa totoo lang. If you want to move on, kalimutan mo na totally lahat ng nagpapaalala sa'yo kay Melvin. Ganun lang. Well, that's not my way of letting go. Mas gusto ko yung ninanamnam ko yung sakit. Tapos kapag sobrang sakit na at napagod na ako, saka na ako titigil. Ay, Diyos ko, girl. Abi, kung ganyan ang mentalidad mo, baka naman 50 years na nakakalipas, hindi ka pa rin nakakalimot. Sa sipag at tiyaga mong yan, ang hirap mo kaya mapagod. Ay naku, Lily, kahit naman anong sabihin ko sa'yo, hindi mo ko maiintindihan eh. Kasi hindi ka pa nasaktan katulad ko. Hindi ka pa naiwan at hindi ka pa naipagpalit sa iba. Kaya please, hayaan mo na ako, okay? Ay naku, ewan ko sa'yo. Basta ha, wala nang iyakan ha. Huwag kang gumawa ng eksena dito sa opisina, okay? Makaalis na nga. Ito talagang si Lily. Hindi ko alam kung kakampi ko ba o ano. Ay. Mahal, alam ko nakukulitan ka na sa akin. Pero huwag ka mag-alala. Matatapos din tong journal na to. Promise. Pag natapos na to, makakahinga na tayo ng maluwag pare-pareho. Nagkakaroon na tayo ng peace of mind. Marirealize mo din kung sino ba talagang babaeng para sa'yo. Sorry if I'm still fighting this hard, ha? Alam ko sa tuwing nakikita mo ko at nagpaparamdam ako sa'yo, nahihirapan ka, naguguluhan. Sorry for making things hard for you kahit wala na tayo. But at the end of the day, umaasa pa rin ako na tayo pa rin na magkikita sa finals. Pasensya na, mahal ah. Pero kilala mo naman ako, di ba? Kapag gusto kong isang bagay, hindi ko titigilan. Gaya na lang nung pinumpronta ko si Janice. Excuse me. May kung saang floor yung RGM Holdings? Sa 12th floor po, ma'am. May appointment po ba kayo? Tsaka kanino po? Wala eh, but I'm looking for a certain Janice Luna. Si Miss Janice po. Taga RGM nga po siya, pero hindi ko po kasi kayo pwedeng paakitin nang wala kayong appointment sa kanya eh. Or if you want po, pwede ko po siyang tawagan. Ano po bang name ninyo? Surprise visit sana eh. Matagal na kasi kaming hindi nakita nung kaibigan kong yun. You see, galing ako ng US. Short vacation lang dito sa Pinas, you know. Ganun po ba, ma'am? Pasensya na po talaga. SOP po kasi dito yun sa building eh. But if you want po, pwede niyo po siyang hintayin dito sa lobby. Palabas na rin po yung mga yun ng ganitong oras. Okay. Sige, ganun na nga lang. Okay, Ayla. Kalma ka lang. Hintayin mo na lang, lalabas din yun. Oh my God, ano ba itong ginagawa ko? Tama ba to? Tama to.
Wala nang urungan to, Ayla. You want Melvin back, right? Eh di ipaglaban mo. Ay, ang tagal naman ng babaeng yun. Mukhang mag-OT pa yata. Hello, Han? Pauwi na ako. Huwag mo na akong daanan at baka maliit ka pa sa work mo. I'll be safe home, okay? Bye! I love you! O yan na yata yung Janice. Mukhang siya na nga. Ayla, umayos ka. Be brave and confident. Go. Push. Excuse me. Are you Janice? Yes? I think I know you. Good. At least hindi na ako mahihirapang mag-intro ng sarili ko. Anong kailangan mo, Ayla? May pwede ba akong maitulong sa'yo? Meron. Malaki. Anong ibig mong sabihin? Diretsuhin mo na nga lang ako. Alam naman nating pareho kung gaano kami nagtagal ni Melvin. At kung gaano kaikli ang pagkakakilala ninyong dalawa, di ba? And with that alone, alam kong naiisip mo rin na baka naguguluhan lang si Melvin sa nararamdaman niya ngayon. Kaya, heto ako ngayon. Humaharap sa'yo para sabihing magtulungan tayo na padaliin ang buhay ni Melvin. Anong gusto mong gawin ko? Give him time and space to think. To figure out kung ano ba talaga nararamdaman niya para sa ating dalawa. Ayla, hindi pa ba maliwanag sa'yo? Ako na ang bagong girlfriend ni Melvin. Ibig sabihin, ako yung pinili niya. For now, oo. Sa'yo siya. Kasi masama pang loob niya sa akin dahil feeling niya binaliwala akong pagmamahal niya. But once he realizes na willing akong bawiin siya, I'm sure ako na akong pipiliin niya. And what makes you sure of that? Because I felt it when he kissed me. Ano? Oo, Janice. Hinalikan niya ako. Matagal. Madiin. Yung halik na tumatagos mula sa puso hanggang sa kaluluwa ko. At sa halik na yon, alam kong mahal pa rin ako ni Melvin. I should know. Dahil sa 4 na taon na relasyon namin, walang nagbago sa halik na yun. Yung halik na nagsasabing, wala na akong ibang mamahalin kundi ikaw lang, Ayla. Ikaw lang. I'm sorry but I should go, Ayla. Oh, bakit aalis ka na? Masakit bang marinig ang katotohanan, ha, Janice? Hindi ba dapat pasalamatan mo pa nga ako? Ginagawa kita ng pabor. I am trying to save you from the wrong person. Janice, babae rin ako. Masakit maging rebound. Bakit bang hirap sa'yong tanggapin, Ayla, ha? Na ako na ngayon yung bagong babae sa buhay ni Melvin. Dahil ayokong tanggapin. Bakit hindi mo na lang tanggapin na nagmamahalan kami ng totoo? True love! Wow! Big word! How could you love someone you barely know? Ganun ba kadami at kabigat ang pinagsamahan nyo para ipangalandakan mo na nagmamahalan kayo ng totoo? Ayla, I understand how you feel. I've been there before. Hindi ko sinasadyang mahalin siya. The last thing na gusto kong gawin ay manira ng relasyon dahil alam ko kung gaano kasakit yun. When Melvin and I met, sabi niya sa akin, single siya. He was honest enough to tell me about you. But still, kahit alam kong there was no longer commitment between the two of you, I know you still love him. I'm sorry, Ayla. I really am. If you're really sorry, Janice, give us the chance to be together again. Huwag mong hayaang masayang yung 4 na taon ng pagmamahalan namin ni Melvin. I'm sorry, Ayla. Pero hindi ko magagawa yon. Mahal ko na si Melvin. Gaano mo siya kamahal, Janice? I don't know, Ayla. And I don't even want to measure. You had your time and chance, Ayla. But now, it's my turn. So sana, maging fair ka to give us that opportunity to be together. At the end of the day, I still hope we'll all end up with a happy heart. I'm sorry, but I won't let him go. Popoy at Hasmin, ganun pala yung feeling kapag kaharap mo ang pinagpalit sa'yo. Ine-expect ko nga na magagalit ako o aawayin siya. But I must admit, when I saw Janice, may tila kumurot sa dibdib ko. Hindi ko siya kilala ng lubusan. Pero sa pag-uusap namin yon,
Alam kong totoo ang nararamdaman nila ni Melvin. Alam ko, seryoso sila sa isa't isa at hindi ko sila basta-basta mapaghihiwalay. Hindi ako nagalit sa kanya. Sa totoo lang, matapos ang confrontation na yon, mas humanga ako kay Janice. Ang lawak ng pangunawa niya. Hindi na ako nagtaka nun kung bakit madali siyang minahal ni Melvin. So ano ate? Ang lagay gano'n na lang talaga. Di ba kayo magpa-party-party? Patapos na yung birthday mo. Ano na? Anong plano? Oy, Benzel, tumigil ka. Tama na yung papizza ko sa inyo. Alam mo namang petsa de peligro na ako ngayon. Ano ba yan? Ang KJ mo naman? Sige na nga. Di na kita pipilitin. Magsulat ka na lang dyan sa journal mo. Buruhin mo ang sarili mo sa notebook na yan. KJ! Sige na, lumabas ka na. Hindi ako makapag-concentrate eh. Ay, naku, mga kabataan talaga, walang kapaguran. Gusto pang pumarty, gabing-gabi na nga. Ay, kapagsulat na nga lang. Hello? Otep? Bakit out of reach lagi yung phone ni Melvin? Nagbago na siyang number, Ayla. Nagbago? Eh, bakit hindi niya sa akin sinabi? Ewan ko. Baka ayaw niya sa'yo ipaalam. Bakit naman hindi niya ipapaalam sa akin? Anyway, akin na nga yung number niya na may text ko siya. Ako, Ayla, ayoko na. Magagalit na naman sa akin si Melvin eh. Sasabihin na naman nun, kinukonsinti kita. I-message mo na lang siya sa Facebook. Tama na lang hingin. Eh, hindi ko na nga ma-message sa Facebook eh. Content not available yung lumalabas pag sinearch ko pangalan niya. Baka naman pinak na niya. Binlock? Bakit naman niya gagawin yun? Eh, wala naman ako masamang ginagawa sa kanya. Naku, Ayla, sorry, hindi na kita masasagot dyan. Sige, tsaka na. Sige, bye. Teka lang, Otep! Hello? Otep? Hello? Ano ba yan? Wala namang pakisama. Nagpalit ng number tapos binlock pa ako sa FB niya. Problema nun. Ate! Ate, si Kuya Melvin nasa baba. Ay, hinahanap ka. Si Melvin nandyan? Oo. Oh, diba? Sabi ko sa'yo eh. Hindi ako matitiis nun. Teka nga. Oy, ano? Okay ba? Hindi ba ako haggard? Hindi ba ako maputla? Hindi ba oily? Ano? Okay lang, ate. Maganda. Maayos ka naman. O sige na, babayin mo na. Okay. Oh, good luck sa Oplan muling ibalikan. Sabi ko na nga eh. Hindi mo ako matitiis. Ano? Namiss mo ako, no? Pwede ba tayo mag-usap, Ayla? Oo naman. Ay, teka. Tamang-tama, magluluto si Manang ng paborito mong kaldereta. Dito ka na mag-lunch, ha? Huwag ka na mag-abala. Hindi naman ako magtatagal eh. Eto naman. Hindi pa nga nagiinit yung puwet mo sa kinuupuan mo. Nagmamadali ka ng umuwi. Pumunta ako dito para pakiusapan ka na please. For the last time, Ayla. Lubayan mo na kami ni Janice. Wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Please, Ayla. Huwag mong hayaan tuluyan akong magalit sa'yo. So, nagsumbong na nga sa'yo yung babaeng yon. For sure, ibang version yung sinabi niya sa'yo at ganyan ka na lang kumakareact. Hindi sinungaling si Janice. At ako yung masama. Ako yung kontrabida, ako yung epal, Bakit ganon. kasi kailangan mong puntahan si Janice? Bakit mo siya pinakausapan na lumayo sa akin, Ayla, ha? Para saan yun? Oh, hindi ba niya sinabi sa'yo? Gusto kong tulungan ka makapili ng tamang babae para sa'yo. Problema ko na yun, Ayla. It's none of your business anymore. Alam mo ba dahil sa ginawa mo, ha? Pinag-iisipan na ngayon ni Janice na tanggapin yung offer na trabaho sa Dubai. See? That's exactly what I want you to realize. Kung mahal ka talaga ng babaeng yan, hindi yan magdadalawang isip na tanggihan yung trabaho doon para sa'yo. Melvin, hindi mo ba nakikita? Hindi niya kayang mahalin ka tulad ng pagmamahal Dahil ko sa'yo. ayaw mo siyang bigyan ng pagkakataon. Ayla, ayaw kitang saktan, ni ayaw kitang pagtaasan ng boses. Pero dahil sa ginagawa mo sa akin, ha? Sinisira mo kami ni Janice. Because I love you. I still love you, Melvin. And I'm not gonna give up without a Umisip fight. ka na sa katotohanan, Ayla. Itigil mo na yung ilusyon mo. Ilusyon? Yung gabing pinuntahan kita sa opisina mo, yung hinalikan mo ko, yung sinabi mong ayaw mo nang mag-alala dahil sa akin. Panaginip lang ba yun, ha? Wala lang yun sa akin. Wala lang yun? Sigurado ka, Melvin, wala lang yun? Ni hindi mo nga ako matignan ng diretso sa mga mata ko eh. Melvin, pwede mo kong lokohin o ang ibang tao pero hindi mo pwedeng dayain ang sarili mo. Alam ko, Melvin, dyan sa dibdib mo,
Ako pa rin ang sinisigaw niyan. Huwag mo hayaang lamunin ng pride mo yung totoo mong nararamdaman para At sa huwag akin. mo rin hayaang bulagin ka ng pag-asa mo sa totoong nararamdaman ko. Ayla, I know 4 years is such a long time para itapon at kalimutan natin. Oo, naging mahirap sa akin. At aaminin ko hanggang ngayon nahihirapan pa rin akong tanggapin na wala na tayo. Kasi minahal kita eh. Minahal kita ng sobra. Higit pa sa inakala kong kaya kong ibigay. Pero yung pagmamahal din yun na nagparamdam sa akin ng pagod. Yung pagmamahal din yun ang nagmulat sa akin kung ano ba talaga ang kailangan ko. Kung sino ba talaga nararapat sa akin. It took me 4 long years to realize it's not you. Hindi pala ikaw, Ayla. Kaya please, for the last time, nagmamakaawa ako sa'yo. Let me go, Ayla. Please. Set me free. Hindi ko kaya, Mel. Hindi ko kayang bitawan ka ng gano'n na lang kabilis. Melvin, you are my best friend. My confidant. Ikaw ang lahat sa akin eh. Sa'yo lang umikot yung mundo ko. How do you expect me to just let go of that ng basta-basta na lang? Melvin, please. Huwag mo naman akong iwan ng ganito. Ang dami na nating pinagdaanan eh. At sa lahat ng yun, sigurado na ako na ikaw na yung gusto ko makasama habang buhay. And it took you 4 long years to realize that. Melvin. Ayla, look. Ang pinakaayaw ko mangyari ay yung magalit sa'yo. Alam ko kasi hindi ko kaya eh. Pero kapag pinagpatuloy mo ang pagpipilit ng sarili mo, hindi imposibleng tuluyan na ako mamuhi sa'yo. At pag nangyari yun, I promise you, hindi mo na ako makikita kahit kailan. Please, Melvin, wag naman ganun. Wag ganun. Alam ko, hindi kita mapipilit kung ayaw mo na talaga. Pero sana naman i-consider mo yung pinagsamahan natin. Ang dami mong pinaglaban sa relationship na to, di ba? Lahat naman nalampasan natin na magkasama. Kaya pa ba tayo bibitaw sa isa't isa? Melvin, huwag kang sumuko. Akala ko ba ikaw ang lalaban para sa akin? Akala ko ba magkakampi tayo? Pagsubok lang to sa atin. Melvin, huwag ka namang magpatalo. For the nth time, Ayla, makinig ka sa akin mabuti. Tigilan mo na ako dahil hindi na kita mahal. Wala na ni katiting na pagmamahal na natitira sa puso ko para sa'yo. So please, mag-move on ka na. Kasi masaya na ako. Popoy at Jasmine, ang akala kong pinakamabisang paraan para matulungang mamili si Melvin. Ang siyang naging dahilan para tuluyan na niyang tuldukan ang pag-asa kong muli niya akong mamahalin. Akala ko nung sinabi niya sa akin na meron na siyang iba, yun ang pinakamasakit na pwede niyang sabihin. Pero nagkamali ako. May mas masakit pa pala doon. Ang pakiusapan ka na tumigil ka na dahil wala na siyang natitirang pagmamahal sa'yo. Yun na yata ang pinakamasakit na maririnig mo mula sa taong mahal mo. Habang naaalala ko yun, para akong paulit-ulit na pinapatay. This is the part where fighting for your love becomes more painful. Habang nilalaban ko si Melvin, mas pinipili niya si Janice. Habang pinapaalala ko sa kanya kung bakit dapat niya akong balikan, mas binibigyan ko pala siya ng dahilan to stick with Janice. At ang nakakalungkot pa doon, wala na nga yung taong mahal mo.
pero patuloy mo pa rin siyang sinasaktan. I was so stupid to realize that, Popoy at Jasmine. Nun ko lang na-realize na yung pagiging selfish ko ang dahilan kung bakit ako nasasaktan. It took me a while para finally, gumising na sa kahibangan ko. We'll move on.